Boruto, binago ang tadhana. Paano nga ba niya ito nagawa? Bagong lakas ni Kawaki, nahigitan na si Boruto. Unti-unti na ngang mas nagiging exciting pa ang mga pangyayari dito sa Boruto 2 Blue Vortex. Kaya nga sabay-sabay nating i-review itong chapter 23. So bago nga natin ito simulan, pakipindot nga muna saglit ng like. At para sa mga naghahanap nga ng pwedeng panoorin ng anime ay subukan nyo na itong Usine. Hindi nga lang anime yung pwede nyong panoorin dito dahil meron din ditong TV shows, movies at sports. Super easy lang din yan i-download. Pindutin lang yung link na nakalagay sa pinned comment. At once na ma-redirect nga kayo sa ating link tree, ay pindutin nyo naman yung UC na dyan na nakalagay sa gitna. From then on, madali na lang yan i-install. So, ang chapter 23 nga guys ay may title na The Strong. Sino nga ba yung strong na tinutukoy dito? Most likely Kawaki. Andito nga rin si Jura na parang nakapost na pang model. Nag-photoshoot muna guys bago simulan yung chapter. So kung napanood mo nga yung spoiler video natin, siguradong alam mo na mostly yung mga manggaganap dito. Pero balikan natin. Nagsimula nga ang chapter sa lokasyon ni Mitsuki, na kung saan dito nga tinalo ni Mitsuki yung mga Claw Grimes. Naka-sage mode nga rin guys dito si Mitsuki. At dito nga guys sa Boruto 2 Blue Vortex ay parang kaunti pa lang yung highlight nitong character na si Mitsuki. Kaya nga sigurado ako na sa mga parating na chapters ay magkakaroon nga siya ng malaking role. I-explain ko sa isa sa mga susunod na video kung bakit. Pero dito nga ay dumating itong si Konohamaru. Kung ating matatandaan, tumakas nga siya sa previous chapter mula nga sa labanan ni Jura at Boruto. At dito nga ay nagbigay ng update sa isa't isa itong si Mitsuki at Konohamaru. Sinabi nga dito ni Mitsuki na nauna na ngang umalis itong si Araya kasama nga itong si Yodo. So hindi ako sure kung patay na si Yodo, pero it seems na patay na nga si Yodo guys. Pero mukhang mare-revive nga nitong si Araya itong si Shinki gamit yung Torn Soul Bulb na kanilang na-retrieve ayon dito sa sinabi ni Mitsuki. Nakakalungkot nga daw guys yung nangyari dito kay Yodo, pero ganun nga daw siguro talaga yung resolve na kailangan para mapatumba itong mga humanoid Shinju. At sigurado nga daw si Konohamaru na natutuwa nga raw sa langit itong si Yodo or kung nasaan man siya, na na-accomplish nga nila yung kanilang mission at on the way na para ma-revive itong si Shinki na kanyang minamahal. Pero sinabi nga ni Konohamaru na Mitsuki hindi pa nga tapos ang ating mission. Hindi nga sure si Mitsuki kung ano pa yung mission na gagawin nila. Akala nga niya dito ay kailangan pa nilang i-take down si Jura. Kaya dito nga in-explain ni Konohamaru yung nangyari sa kanya bago makarating dito. So muntik na nga daw siyang mapatay ni Matsuri, pero dito nga ay dumating si Boruto to save the day. Ngunit dumating nga daw si Jura sa labanan at kanya nga raw target itong si Boruto. It seems erasing Boruto is a higher priority to them than retrieving their companions' Torn Soul Bulbs. Ibig sabihin, mas mahalaga pa nga daw na patayin itong si Boruto para dito kay Jura kaysa kolektahin yung Torn Soul Bulb ng kanyang mga kasamahan. Kaya dito nga ay nag-propose itong si Mitsuki na tulungan nga daw nilang dalawa itong si Boruto. Pero sinabi nga ni Konohamaru na hindi nga raw ito yung mission na gagawin nila. Ang mission nga daw nila ay makatakas dala-dala yung Torn Soul Bulbs. Kailangan nga daw nila makarating sa rendezvous point na kung saan nila unang nakamit up yung mga Sand Ninjas na sina Araya at Yodo. Ito nga raw yung instruction na binigay sa kanila ni Boruto. Hindi nga daw sigurado si Konohamaru kung ano yung pinaplano ni Boruto, pero kailangan nga daw nilang magtiwala kay Boruto sa ngayon dahil wala na nga silang choice. Then napunta nga tayo sa labanan dito ni Jura at Boruto. Dito nga guys, makikita nga nating dihado itong si Boruto. At may malalim nga siyang sugat na dulot nga ng Bijudama na tumama nga sa kanyang tagiliran. At dito nga ay patuloy pa rin tinitira ni Jura itong si Boruto gamit ang mga Bijudama. Pero nagawa nga itong maiwas-iwasan ni Boruto gamit yung kanyang flying ability, bilis at flying Raijin technique. Na kung saan sa isang panel nga ay finally, gamit nga ang flying Raijin, ay nagawa nga niyang maputol yung kaliwang paa ni Jura. Pero magawa pa rin siyang madakot ni Jura sa kanang kamay. Ngunit matindi nga guys yung reflexes dito ni Boruto, agad nga niyang naisip na gamitan ng Purple Lightning at dito nga ay nagawa niyang makawala mula dito kay Jura. Pero makikita nga natin guys yung pagod sa mukha ni Boruto at nahalata na nga rin ito ni Jura dito. At dito nga ay nabwisit na itong si Jura at nagdesisyon na gusto na nga lang niyang bugbugin si Boruto gamit yung kanyang mga kamao kaysa paglaruan si Boruto gamit yung mga Bijudama. Matapos siya na bumalik nga tayo dito kay Konohamaru at Mitsuki na kung saan nakapunta na nga sila sa lokasyon na kung saan sila unang nag-beat up. Then nagpatuloy nga ang laban ng Boruto at Jura. Dito nga guys ay bugbog na talaga si Boruto. Binugbog na, pinakawalan pa ng Bijudama. Kahit nagawa itong iwasan ni Boruto, hindi nga niya napansin na nasa likod niya si Jura at dito nga ay gamit yung matalas na claws nitong si Jura ay nagawa nga niyang halos maputol yung katana ni Boruto na binigay ni Sasuke. Kaya dito nga ay nagulat at na out of guard itong si Boruto at ginamit nga ito ni Jura na opportunity para bigyan ng matinding atake
o sipa itong si Boruto. At dito na nga nahimatay ng tuluyan si Boruto dahil nga sa tindi ng impact niya sa lupa. Kahit nga itong si Ada ay hindi na kayang panoorin yung laban dahil sobrang one-sided talaga. Dihadong-dihado si Boruto against kay Jura. Habang nangyayari to guys, nakahawak nga sa ulo dito si Kashin Koji. Akala ko nga nababaliw na siya. Pero ang totoo pala ay nagkakaroon nga dito ng Shinjutsu phenomenon. Gumagana nga yung Shinjutsu ability nitong si Kashin Koji na Omniscience o Prescience, na kung saan nagkakaroon nga siya ng new updates mula sa future. Ibig sabihin, nakikita nga niya yung mga mangyayari sa hinaharap. At dito nga ay nakita niya yung outcome na mangyayari pa lamang moments later mula sa panel na to. So bumalik nga tayo sa labanan. At dito nga ay tinitignan nitong si Jura, itong si Boruto habang sinasabi yung katagang, napakatibay ng katawan mo Boruto, isa kang tunay na Otsutsuki. At yung willpower nga daw ni Boruto ay sobrang lakas dahil kahit wala na nga siyang malay, mahigpit pa nga daw yung hawak niya sa katana ng kanyang master na si Sasuke. Pero ngayon nga daw, out of respect, bilang respeto nga daw sa resolve nitong si Boruto, Otsutsuki, ay tuluyan na nga ron niyang buburahin sa mundo itong si Boruto gamit yung kanyang Bijudama. Pero dito nga ay dumating na si Uzumaki Kawaki, na kung saan gamit nga yung kanyang Black Rod ay tinusok nga niya yung ulo ni Jura, kung saan dito nga ay nagulat si Jura. Pero kahit ganun hindi nga ito sapat para patayin itong si Jura. Gulat na gulat din dito si Ada dahil paano nga ba ito nangyari, at kahit si Koji nga daw ay hindi ina-expect na magkakaroon ng ganitong klaseng development. Wala ngang ibang maisip dito si Kashin Koji kundi yung pagiging tuso nga nitong si Boruto, dahil hindi nga niya alam na days before nga ay nag-usap nga itong si Kawaki at Boruto, na kung saan sinabi nga ni Boruto kay Kawaki yung patungkol sa kanyang limiters. Around chapter 14 to 15 yata yun guys. At dito nga ay finally nagbunga na nga yung paghihintay nitong si Konohamaru at Mitsuki. Dumating na nga yung rescue nila na si Delta. At pagbalik nga dito sa laban ng Kawaki at Jura, nakakagulat nga guys dahil kung si Boruto nga ay dihado sa laban nila ni Jura, ay dito nga ay makikita nating walang kalaban-laban guys si Jura. Hindi niya magawang mahuli si Kawaki dahil nga sa kanyang ability na Suko na Hiko-na, na kung saan kaya nga niyang i-shrink o paliitin yung kanyang sarili at ibalik ito sa original size. At kahit yung mga objects nga na kanyang Black Rods ay kaya nga niyang i-shrink o paliitin into microscopic sizes at i-expand ito once na makapasok ito sa katawan ni Jura. Kaya dito nga yung matinding tusok talaga yung nangyari kay Jura guys. Kung matatandaan nyo guys yung lakas ni Ishiki noon, ako malaban nga sa full powered Naruto at Sasuke, maaari nga guys na mas malakas pa ngayon si Kawaki kesa doon. At kahit si Boruto nga sa kasalukuyan siguradong walang kalaban-laban sa kasalukuyang Kawaki. Not sure guys, pero kung makikita naman natin, lamang talaga si Kawaki guys. Partida hindi pa naka-activate dito yung Karma Seal niya, kaya na niyang i-overwhelm sa kapangyarihan nitong si Jura. So speaking of karma, dito nga i-activate na nitong si Kawaki yung kanyang karma. Kaya nga nagbigay siya ng warning kay Boruto na dahil magre-resonate nga yung kanilang karma sa isa't isa, once na magwala daw si Boruto, hindi nga lang daw si Jura yung bubugbugin at papaslangin ni Kawaki dito guys, kundi kahit si Boruto nga daw ay mamamatay on the spot. Pero dito nga hindi nga takot si Boruto kahit mag-resonate nga yung kanyang karma. Just ignore me and do it. Yan nga ang sabi niya dito. Kaya nga dito ay makikita nating inactivate na ni Kawaki yung kanyang Karma Seal. At dito na nga natin makikita yung full extent ng kanyang limitless ability o power na naisil nga for more than 3 years dahil nga sa kagagawa nitong si Amado na pinipigilan nga yung offensive abilities ni Kawaki. Dito na nga nagtatapos ang chapter 23 ng Boruto 2 Blue Vortex. Magandang chapter guys, exciting, maraming bagong twist. At yun, puyat na naman ako. May trabaho pa ako guys, pero ginawa ko to ng madaling araw para ma-upload ko siya ng umaga. So alauna na ng umaga, may pasok pa ako alas 9. Iba na talaga panahon ngayon guys. 5 taon na ako gumagawa pala ng Boruto, Naruto content. Maraming salamat sa lahat at ako ay mag-edit pa. Ayoko na masyadong pabain. Anderson pa out. Peace.